lamang sa Diyos. Pero alam natin na hindi ito nangyari dahil sinaway ni Adan ang Diyos, kaya nawala nila ang pag-asang mabuhay magpakailanman. Pero bakit natin naimana yun? Napag-usapan natin, si Adan at si Eva, ang unang magulang lamang ang nagkasala. Bakit tayo nadamay? Meron ba tayong kasalanan na sabihin natin, bakit kami nadamay? Si Adan at si Eva, pwede naman sanang naglalang ang Diyos ng panibagong Adan at Eva para lamang may wala yung kasalanan na yun. Tingnan natin ang sagot ng Roma. Tingnan natin ang sagot ng Roma. Yung Bible mo, man. Roma 5:12. Kung hindi natin mabuksan ngayon, so isulat na natin yung teksto mula sa Biblia. Roma, Kabanata 5, talatang 12. Ngayon na po tayo, ganito ang pagkabanggit. Kaya sa pamagitan ng isang tao, si Adan, si Adan ang tinutukoy nito. Kaya sa pamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa kasangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Kaya baka masasabi natin, bakit ako nadamay? Ito yun. Ito yung nangyari dahil galing tayo sa mga inapo ni Adan o kaya sa mga ninuno natin na si Adan. Kaya nakasama tayo sa pagkakasalan na ito na nang maglaon, nagkaroon si Adan ng mga anak at may pamana ito sa hatol ng kamatayan. Pero ang tanong, pwede pa bang mapalaya tayo sa kapag puso mga inapo ni Adan mula sa kasalanan na ito? Pwede pa kaya? Pwede. Ang sagot yan ay pwede. Sa pamagitan naman ng pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig. At ano yung dalawa na yun? Una, mapapansin natin dyan sa binabanggit ng Juan 3:16. Ito yung una, para yung pakinabang natin. Juan 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya sa kanyang kaisa-isang anak 3:16. para ang bawat isa na nanampalataya sa kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napansin natin, sino ang una? Ang Panginoong Hesus, pusang loob niyang isinugo ni Jehovah si Jesus sa lupa, ang kanyang panganay na anak na si Jesus, para sa isang perpektong tao. Kung nawala ni Adan ang perpektong kalagayan, ibabalik naman ng Panginoong Hesus ang perpektong kalagayan. Kaya pansin natin, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig mismo ng Diyos ni Jehovah ang nagtulak para sa gayon ay meron tayong magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sino ba? Mapapansin natin dyan sa Mateo 20:28. Kung paano ang anak ng tao ay dumating, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang buhay niya bilang pantubos na kapalit ng, at ang tinutukoy nito mismo ang Panginoong Hesus. Napansin natin, pusang loob na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Kaya sa ganitong paraan, maaari tayong magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya mapansin natin, sa ibinigay ni Jesus ay katumbas ng nawala ni Adan, isang perfectong buhay bilang tao. At mapapansin natin dito sa Unang Korinto, pakisuyo, basahin natin. Unang Korinto 15:22. Unang Korinto 22, kung kay Adan ang lahat ay namamatay, kay Kristo naman ang lahat ay buhay. Kaya makita natin na dahil sa ginawa ni Adan, ang lahat ng napo niya ay mamatay. Pero dito, dahil sa inalaan ng Panginoong Hesus ang Panginoong Hesus ang kanyang sarili, ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagiging
masunurin hanggang sa kamatayan. Tingnan natin ang Roma. Roma 5:19. Roma 5:19. Dahil lang sa pagsuway ng isang tao, si Adan, ang tinutukoy, marami ang naging makasalanan, pero dahil sa pagkamasunurin ng isang tao si Jesus, marami ang magiging matwid. Mapansin natin, ang Panginoong Jesus, hindi lang dahil sa pumunta siya rito para maglingkod, kundi ipinakita niya yung magandang halimbawa, yung pagkamasunurin. At dahil dyan, ay maaari tayo mabuhay. Pero ang tanong, kailangan mamatay na Jesus para masabi natin na mabayaran yung kasalanan na nagawa ni Adam. Pwede naman na hindi naman siya mamatay para mabayaran yung kamatayan. Tingnan natin ang binabanggit ng unang Pedro. Unang Pedro 2:22. Unang Pedro 2:22. Hindi siya nagkasala at hindi rin siya nagsalita ng may panlilindang. Ito kaya yung binabanggit? Siya ay dahil kailangan niya mamatay, siya ba ay magkasalanan? Hindi, Hindi siya namatay para sa isang dahil sa nagawa ng kasalanan nila Adan at Eva. Kundi, ang binabanggit ng unang Hebreo 2:9. Pero si Jesus ay nakikita nating tinurunahan ng ngayon ng palulatian at karangalan dahil sa pagdusa hanggang kamatayan. Hebreo 2:9. Ginawa siya nung mas mababa ng kaunti sa mga anghel para sa pamagitan ng walang kapantay na pagkakita ng Diyos ay matikman niya ang kamatayan para sa bawat tao. Pansin natin, matikman niya ang kamatayan para sa bawat tao. Kaya kailangan niyang mamatay, Kailangan mamatay ng Panginoong Hesus para mabayaran yung kamatayan na ginawa ng kasalanan ni Adan. Kaya napansin natin na namatay siya para sa atin, para mabuhay tayo magpakailanman. Kaya hindi ba nakakaantig ng puso, isipin natin na ang Panginoong Hesus mismo, alam niya na mamamatay siya, pero isinagawa niya yung kanyang pagsunod na kung saan ang layunin ng Diyos na Jehovah para tayo ay tubusin sa kasalanan. Na-imagine ba natin ay sinakripisyo ang buhay ng isang tao? Di ba ito? Hindi ba tayo ay magpapasalamat sa taong iyon? Ganon din, Ang Panginoong Hesus, laking pasalamat natin dahil sa sinakripisyo niya yung kanyang buhay at gayon din ang pag-ibig ng Diyos ng Jehovah. Ngayon, ang tanong, mabuhay saan? Sa langit o sa lupa? Kasi kanina, pinag-usapan natin yung para mabuhay tayo mismo sa binayad ng Panginoong Hesus. Pero ang tanong, mabuhay saan? Dito sa lupa o sa langit? Dito tayo dadako sa pangalawang tanong, So maliwanag sa unang tanong natin, posible ba na mabuhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus? Ang sagot, posible. Sa dalawang paraan kanina, napaliwanag sa atin, ang pusang loob na isinuko o binigay, isinuko ng Diyos at Jehovah sa Jesus, at pusang loob naman ang 144,000 kasama ng Panginoong Hesus na maghahari sa makalangit na gobyerno ng kaharian ng Diyos. Kaya, gaya ng karamihan ng mga gobyerno ngayon, ang kaharian ng Diyos ay may taktang bilang na namamahala sa ngayon. Ngayon, ang karamihan sa mga dumadalo sa hapunan ng Panginoon ay walang makalangit na pag-asa. Walang makalangit na pag-asa. At inaasam-asam nila ang mga pagpapalang inalaan sa kanila sa paraisong lupa. Ma-imagine ba natin? Ano pa ma-imagine natin sa paraisong lupa? Sa ngayon, tayo ay namumuhay ngayon. Isaiah 35:5-6. Isaiah 35:6. Sa panahon iyon, madidilat ang mga mata ng bulag at mabubuksan ang mga tainga ng bingi
Sa panahong iyon, ang pilay ay gaya ng usa at ang dila ng kiti ay ihiyaw sa kagalakan. Bubukal ang tubig sa ilang at ang mga ilog sa tigang nakakatagan. Napansin natin, yun ang inaasam-asam ng karamihan natin sa ngayon na gusto natin matamasa sa ngayon. Di ba? Kapag tayo ay merong nagbigay ng ganitong buhay, lupa. Ano pa? Ang binabanggit dyan sa Isaiah 65:21 and 22. Pansinin natin kung ano ang gagawin natin doon sa paraisong lupa. Magtatayo sila ng mga bahay, magtatayo sila ng mga bahay at titira sa mga iyon at magtatanim sila ng ubas at kakainin ang bunga nito. Magtatayo pero ang iba ang titira, hindi sila magtatanim pero iba ang kakain dahil ang mga araw ng bayan ko ay magiging gaya ng araw ng isang puno at lubusan silang masisihan sa mga gawa ng kanilang kamay. Kaya mapansin natin sa ngayon, hirap na ang mga tao, wala pang bahay, homeless, nagre-renta. Pero dito mapansin natin, sila mismo magtatayo ng sarili nilang bahay. Kaya ma-imagine ba natin yun pa lang, nakapagpatibay, nakarinaalong ang Diyos ninyo ito, alalahanin ninyo ako. Gaya na nabasa natin, muli nanalangin si Panginoon Jesus at ipinasang alak sa kanyang mga tagasunod, ay yung pulang alak ay sumasagisag sa mahalagang dugo ni Jesus na ibinuhos para mapatawad ang mga kasalanan na marami. So gaya ng iniwan ng tipan, o parisang pinakita ng Panginoon Jesus, muli tayong manalangin at hilingin natin sa panalangin si Dr. Alan Martinez sa panalangin ng atin. Pakita natin Diyos na Jehovah, kayo po na nilarapat na awa. Maraming salamat po Ama sa pinakatakit ng kapahingagan ng pag-ibig na itinakita mo sa amin ang sakripisyong kamatayan ng Panginoon Jesus. Bilang pagpapahalaga, aming maingat na tinutulita ang memorial ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng seremonya ito. Nasa harapan namin naman ang opa ng mapulang alak na sumasagisag sa activities na dugo ng aming Panginoon Jesus na sa pamamagitan nito ay nagkabisa ang bagong tipan at nabuksan ng pagkakataon para sa buhay niya. Walang hanggan. Bago po ilibot ang anak na ito, nakikisulo kami Ama, na inyong pangpaspasan at naway tulungan ang bawat isa sa amin na makita kung ano ang lakong namin sa napakahalaga. Okasyon ito, yung mga kapatid namin na tanging mga inanyanak lamang sa Espiritu o may makalangit na pag-asa ang siyang makikibahagi sa mga Indiano ito. Kaya nakikisuyo kami Ama na kami may tulungan upang kami ay hindi magkasala sa inyo at sa inyo mga Espiritu. Dalangin din namin ang tagumpay ng mga kapatid namin na nagdaraos ng memorial sa iba't ibang panig na lupa. Ang mga panalangin nito, pinaros namin sa inyo sa pangalan po ng inyong anak, ang aming Panginoon Jesus. Wala po na tayo sa apat na tanong na ginamit kanina. Ano nga muli tanong? Muli, ano pa ang pwede natin gawin para mapakita ang ating pagpapahalaga? Ganito na lang ba? Tapos na ba ang ating pagpapahalaga? Hindi pa, no? Kundi may papakita natin yung ating pagpapahalaga kung pipiliin natin sambahin ang Diyos na Jehovah. Mapapakita natin yung ating pagpapahalaga kung pipiliin natin na sambahin ang Diyos na Jehovah. At dahil sa hain ng Panginoong Jesus, naging posible tayo na magkaroon ng pagpapahalaga ng ating ugnayan sa may dining Ama sa langit. Kaya laking pasalamat natin ngayon sa Panginoong Jesus na binigay niya ang kanyang buhay, nagsakripisyo kasama ng Panginoong Diyos sa Jehovah, na kung saan ibinigay niya ang kanyang bugtong. Pinit ko Michael sa Winsing. Dahil natin madarama Sila tawag sa sa Sina. Kanina binuksan ko yung Winsing. Yung ginasabi niya, ilon ko. Kaya andun siya sa Winsing, nakabukas siya sa Winsing. Pagbukas sa Winsing, marinig nila sa sakripisyo lamang kanyang bugtong na anak.
Di ba laking pasasalamat natin? Habang nabubuhay tayo, lagi tayong nagpapasalamat sa Kanya. Kaya, ano ang pwede natin gawin para mapakita? Kung pipiliin natin na sambahin ang Diyos na Jehovah. At may papakita natin yan sa pagitan ng binabanggit ng Santiago 4:8. Santiago 4:8, sabi rito, Santiago lumapit kayo sa 4:8. Diyos at Ito siya lalapit sa iyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at linisin ninyo ang puso ninyo, kayong mga hindi makapagpasya. Anong dapat natin gawin? Sa pamamagitan ng ating paglapit sa Kanya, o para bagang nililinis natin ang ating sarili, magpakumbaba tayo na lumapit sa Diyos ng Jehovah at hilingin ang Kanyang patnubay. Gaya ng ating naranasan ngayon, kahit tayo ay madismaya sa kalagayan ng ating buhay sa ngayon, mapapakita natin, pagpapalaan tayo ng Diyos ng Jehovah kapag sinisikap natin na patibayan natin ang ating ugnayan sa Kanya. At hindi tayo mag-alala, no? Ang Diyos ng Jehovah, dahil ang binabanggit sa Santiago 4:8, tutulungan niya tayo na mamuhay ayon sa Kanyang pamantayan na gusto niya magtagumpay tayo. Kaya gusto niya na lumapit tayo sa Kanya at tutulungan niya tayo at tiyak na magtatagumpay tayo sa ating na ginagawa. Kaya tuwing nasisiraan tayo ng loob, pwede natin buo sa Kanya sa pagitan ng panalangin. Idulog natin sa panalangin ng Diyos ng Jehovah at ang Panginoong Hesus yung ating nadarama at lumapit sa pagitan ng panalangin. Ano pa? Dahil ang binabanggit dyan sa Juan 17:3, para magkaroon ng buhay ng hanggan, kailangan makilala ang tunay na Diyos at ang sinugo si Jesus. Kailangan natin silang kilalanin, pag-aralan natin, at gayon din, kapag nalaman natin ang kanilang gusto at yung kanilang patnubay, ay tiyak na tayo ay tutulungan niya tayo. Kaya, patibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagkuha ng kaalaman at tayo ay lumapit sa mga saksi ni Jehovah para tulungan tayo na kung saan tutulungan tayo kung anong pamantayan ng Diyos na Jehovah at kung paano natin magagawa ang paglapit. Kaya habang nabubuhay tayo, higit na kilalanin pa natin ang Diyos sa Jehovah at ang Panginoong Hesus, hindi lang ngayon, kundi magpakailanman. Kaya regular na dumalo rin sa mga pagpupulong ng gaya ng ginagawa nito at linggo-linggo ginagawa ang ganitong mga ibang mga pagpupulong. Hindi lang sa espesyal ng pasyong ito, no? Kaya patuloy namin kayong inaanyayahan, mga bisita namin, mga Bible study, malugod namin kayong inanyayahan, at kapag ginagawa natin yun, kusang loob tayong lumalapit sa Diyos ng Jehovah at gusto nating maturuan at maging mapagpakumbaba tayo para sa Kanya. It's March 24, 2024, and this is my celebration for Memorial of Jesus Christ. I just cook this Graham cake, a different style, and then I have a fruits here with me, and I also have a spaghetti with cheese with me, and I also have a banana with me. So it's a nutritious food for me to celebrate with Memorial of Jesus Christ. That's the celebration that Jehovah Witnesses are doing. Because we don't have any other tradition celebration. It's against the will of the Almighty God. But we celebrate memorial of Jesus Christ. As Jesus Christ said, "Do this in memory of me." So we have a celebration, and I thank Jehovah God so much
I'm still on with Jehovah and Jesus Christ. And thank you so much, Almighty God, Jehovah and Jesus Christ, for everything. Thank you so much, and I have a great food. Yes, a great celebration for Memorial of Jesus Christ. Thank you so much. Thank you so much.